What if magdagat tayo tapos ganito kalaki yung kasama mong lumalangoy sa dagat? Tutuloy ka pa ba? Tara, gala tayo! Hi there mga kasinag! For today's video nga po, I will be sharing our lakbay experience which is ginanap nga po namin sa May Cebu. And if you remember mga kasinag, last year nagkaroon din po kami ng lakbay which is sa Boracay naman. At kung hindi nyo pa nga napapanood yung video nun, ay ilalagay ko sa taas yung link. At syempre, kagaya nga ng mga previous travel vlogs ng atin ninyo mga kasinag, I'm still with my team, which is yung mga co-managers ko and yung mga co-workers ko. Papunta nga po sa ating lakbay sa Cebu. And as you can see here mga kasinag, ay for the excited ang person kasi diba kung hindi ninyo naitatanong, first time ng atin ninyo sa Cebu. And hindi lang ako, pero halos lahat kami first time namin sa Cebu. Nasa 1 oras din yung travel namin by plane from Clark International Airport to Mactan Cebu International Airport. Nung makarating nga kami dito sa Cebu mga kasinag ay around 12 na to. So lunchtime na and kitang-kita naman ninyo 'di ba? Tirik na yung araw. And we stay in Cebu for 4 days and 3 nights. So yung unang araw namin mga kasinag ay free day namin 'yan. Bali kinabukasan pa niyan yung talagang magi-start yung pinaka-itinerary namin. So, tong lakbay namin dito sa Cebu mga kasinag ay nakapag-avail kami ng tour package kaya meron kaming sariling sakay. So, from the airport mga kasinag, inantay na lang namin siya, yung magiging taga-sundo namin. Taga-sundo talaga, piling mayaman. So, yun nga mga kasinag, kidding aside, from day 1 to our last day sa Cebu mga kasinag ay meron kaming sariling sasakyan, sariling driver na siyang nag-aasikaso sa amin sa mga susunod naming itinerary and everything else. So syempre, 'di ba, hindi naman pwedeng hindi natin i-flex itong hotel kung saan kami nagstay. So we stay at S Hotel and Residences. And if ever pupunta man kayo dito sa Cebu mga kasinag, personally I would recommend this. Kasi talaga namang naging comfortable yung pag-stay namin dito sa Cebu and yung service nila wala akong masabi kasi napakaganda talaga. At ayan mga kasinag, hindi ko na na-video yung pinagkainan namin ng lunchtime. Pero walking distance lang naman siya sa hotel. And for now mga kasinag, we decided na pumasyal para nga makapag-dinner na. And we all agreed na magpunta na lang nga dito sa may SM Seaside City, Cebu. Share ko lang ulit mga kasinag, dito kami kumain sa may Sizzling City. And yung pagkain dito, wala kang masabi. Napakasarap, napakalaki. And napakadami ng serving ng food nila aside from the fact na only rice na sila dito. Pagkatapos nga namin kumain ay lumabas na rin kami sa may SM mga kasinag. At eto yung harapang view niya. Grabe, napakaganda. Iba talaga yung dating ng city lights. Parang nasa Baguio ka, diba? Same vibes sila. O diba, akala nyo nag-chill lang kami dito? Hindi mga kasinag. Since free day namin ito,
yung van na nabanggit ko kanina ay hindi pa kasali dito kasi free day namin to. So, dito pala sa Cebu, kapag oras na ng uwian, yung mga 9 onwards mga kasinag, ay pahirapan ng kumuha ng sasakyan. At ang hirap talagang mag-book. So, dito nag-uusap-usap na nga kami kung anong gagawin namin, kung sa SM na kami matutulog o maglalakad na lang kami pauwi sa hotel. Ay, grabe. Anong itsura yan? Yan nga mga kasinag, 2 AM pa lang yan. And maaga kami mga kasinag kasi from our hotel, papunta nga sa may Cebu for whale shark watching ay 4 hours yung biyahe. So, wag na kayong magtaka kung bakit kami maaga. Pero kung maaga na kami mga kasinag, tingnan nyo naman sila. Nung nakarating kami dito sa may Uslob mga kasinag, ganyan na kahaba yung pila at ganito nakadami yung tao at that time. At sinabihan din kami na around 8 or 9 na kami makapag-whale shark dun sa batch or dun sa number na nakuha namin. Kaya ang ginawa muna namin ay lumibot and at the same time nag-breakfast na din. For your additional information mga kasinag, may ganito silang activity dito. Just in case na hindi ka fan ng whale shark watching, pwede mong itry tong activity na to. Opak! Diba? Hindi na siya ngarag. But anyways, ayan na tayo. Konting flexing sa mga kasama na busy at nararamdaman na namin, yan, malapit na kami. So, ito pala yung makikita nyo doon bago kayo sumalang or bago yung batch ninyo yung pupunta na para sa whale shark watching. So, dito mga kasinag, ang pinaka napansin ko talaga ay yung nagkakaroon ng briefing each batch. Though sa batch namin, parang na-skip yun. Hindi ko alam kung bakit. So, sinasabi sa briefing mga kasinag kung ano ba yung mga do's and don'ts natin kapag tayo nga ay mag-whale shark watching. So, ilan dito na natatandaan ko ay bawal tayong magsuot ng mga accessories. Kung meron man mga kasinag ay ipapatanggal nila yan. Bawal din tayong mag-apply ng lotion or sunscreen. At kung nakapag-apply ka na ay magsha-shower ka muna bago ka pumunta sa dagat. And lastly mga kasinag ay bawal nating hawakan yung mga whale shark. Kung sakali man sila ay papalapit na sa atin ay pabayaan lang daw po natin. Kelly, oh. Eh! Bala kayo dyan. Ayun, ayun. Oh my God. At eto, sa totoo lang mga kasinag, kala ko hindi ako nabidyohan kasi nung hinahanap ko, hindi ko mahanap tong mga video clips na to. Pero ayan, di ba, nakakatawa, may video ako nung nandun ako sa dagat. So, hanapin nyo na lang kung nasan ako. And ayun, yun lang, nakakatawa kasi talaga na may video ako at that time. Tulog sana ako na lang.
Para magkaroon din naman kayo ng konting experience sa pag-whale shark ay here are some of the clips. Nung natapos na nga kami sa pag-whale shark watching mga kasinag ay nag-wash up lang kami ng konti. Yung iba sa amin lumibot para bumili ng souvenir at yung mga iba naman ay kagaya ko na dumiretso na lang dito nga sa may van namin para makapagpahinga bago pumunta sa next destination namin which is yung Sumilon Sandbar. Bago nga kami magpunta sa mismong Sumilon Island mga kasinag ay nag-attendance muna kami. O diba, hindi lang pala sa school and work kailangan ng attendance pati rin pala sa paggagala. But anyways mga kasinag, aside from that mga kasinag ay nagkaroon din kami ng short briefing papunta nga doon sa island na pupuntahan namin. Dito nga sa Sumilon Island mga kasinag ay wala naman masyadong ibang activities kaya naging sandali lang kami dito tsaka kami bumalik para mananghalian and at the same time para puntahan yung mag-a-assist sa last activity namin na sinasabi ng karamihan mga kasinag ito daw ang pinaka-highlight na activity dito nga sa Cebu. So dito mga kasinag habang inaantay namin yung pagkain namin ay binigyan muna sila ng papel na fill upan nila. Panibagong attendance na naman to mga kasinag para nga sa magiging next activity nila which is yung canyoneering. Gusto mo? Dito pala mga kasinag ay sadly ang ate ninyo hindi po nasubukan ng activity na to kasi at that time masama po yung pakiramdam ko. Pero kung sakali man na iintriga kayo kung ano ba ang canyoneering na sinasabi ko, here are some of the clips. At for today's video nga mga kasinag, hanggang dyan na lang muna. Pero don't you worry kasinag kasi i-upload ko rin yung city tour natin as part 2 of this video. Kaya siguraduhin mo na nakasubscribe ka dito nga sa ating YouTube channel. Don't forget to give this video a like and I will see you on our next upload. Bye!